Magandang araw mga kaalaman hinog. Nagulat ka na ba nang makuha mo ang iyong electric bill at napakataas pala? Parang ang bigit-bigit sa bulusan, di ba? Alam niyo ba na maraming mga sikretong dahilan kung bakit tumataas ang ating konsumo ng kuryente na hindi natin namamalayan? Oo mga kaibigan, hindi lang ito dahil sa aircon o refrigerator. May mga nakatagong kuryente vampires at mga nakakubling sistema sa pricing na nagpapataas ng ating bayarin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga sikretong dahilan kung bakit mataas ang electric bill mo at kung ano ang mga dapat gawin upang makatipid. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at baka mabigla ka sa mga katotohanan ito. Pang-una sa ating listahan, ang sistema ng tiered pricing na hindi mo alam. Marami sa atin ang hindi alam na ang Meralco at iba pang distribution utilities ay gumagamit ng tiered pricing system. Ibig sabihin, kapag lumampas ka sa isang partikular na antas ng konsumo, mas mataas na ang rate o presyo bawat kilowatt-hour ang iyong babayaran sa mga sumusunod na kuryenteng gagamitin mo. Halimbawa, ang unang 100 kilowatt-hour ay 10 pesos bawat 100 kilowatt-hour, ngunit ang susunod na 50 kilowatt-hour ay maaaring 12 pesos na bawat 100 kilowatt-hour. Kaya kapag tumaas ang iyong konsumo, hindi lang dumami ang iyong gagamiting kuryente, tumaas pa ang presyo nito. Ang solusyon? Subaybayan ang iyong konsumo at sikaping huwag lumampas sa unang tier, lalo na kung malapit ka na sa threshold. Pangalawa sa ating listahan, mga phantom load o standby power na kumakain ng kuryente. Ito ang isa sa pinakamalaking sekreto. Ang iyong mga appliances tulad ng TV, charger, computer, microwave at kahit na ang naka-off na appliances ay kumakain pa rin ng kuryente basta naka-plug sa outlet. Ang mga energy vampires na ito ay patuloy na kumukonsumo ng 5% hanggang 10% ng iyong total electric bill. Isipin mo, kung 2,000 pesos ang bill mo, baka 100 hanggang 200 pesos ay dahil lang sa mga appliances na akala mo ay naka-off na. Ang solusyon? Gumamit ng power strip na may switch at i-off ito kapag hindi ginagamit o kaya tanggalin na lang ang mga appliances sa outlet. Pangatlo sa ating listahan, mahinang maintenance ng aircon at refrigerator. Alam mo ba na ang dumi at sira ng iyong aircon at refrigerator ay maaaring magpataas ng kanilang konsumo ng kuryente ng hanggang 30%? Kapag madumi ang filter ng aircon, hirap itong humigop ng hangin. Kaya mas matagal itong gumagana at mas maraming kuryenteng ginagamit upang maabot ang ninanais na temperatura. Ganon din sa refrigerator. Kapag madumi ang coil sa likod, hirap itong magpalabas ng init. Ang solusyon? Magregular na linisin ang aircon filter kada 2 linggo at palitan kung kailangan. Para sa refrigerator, linisin ang coil sa likod kada 6 na buwan. Pang-apat sa ating listahan, paggamit ng luma at inefficient na appliances. Ang mga lumang appliances, lalo na ang mga more than 10 years old, ay mga kuryente monsters kumpara sa mga bagong modelo. Halimbawa, ang lumang refrigerator ay maaaring kumonsumo ng 1,500 kilowatt-hour bawat taon, samantalang ang bagong inverter model ay maaaring 400 kilowatt-hour na lang. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagpapalit ng lumang appliances sa bagong energy-efficient na modelo ay maaaring magtipid ng hanggang 50% sa konsumo ng kuryente para sa appliance na yon. Ang solusyon? Kapag bumibili ng bagong appliance, hanapin ang energy label at piliin ang may pinakamataas na star rating, 5 stars. Baka naman po, tutal wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, mali ang paggamit ng inverter appliances. Marami ang akala na kapag inverter na ang appliances, pwede ng i-24/7. Hindi totoo ito. Bagaman mas efficient ang inverter technology, ito ay nag-a-adjust lamang ng kapasidad base sa pangangailangan. Kapag mali ang paggamit tulad ng pagbukas ng madalas ng refrigerator o pag-set ng aircon sa napakababang temperatura, babalik pa rin sa mataas na konsumo. Ang solusyon? Para sa aircon, itakda ang temperatura sa 24 to 25 degrees Celsius. Para sa refrigerator, huwag masyadong punuin at iwasan matagal na nakabukas ang pinto.
Pang-anim sa ating listahan, mga depektibong wiring at electrical connections. Ang mga luma, sira o maling pagkakabit ng mga kable sa iyong bahay ay maaring magdulot ng electrical leakage o tagas ng kuryente. Ito ay parang gripo na may tumutulong tubig kahit nakasara. Tumutulo ang kuryente kahit walang gumagamit. Bukod sa delikado ito sa sunog, nagdudulot pa ng pagtaas ng iyong electric bill. Ang solusyon? Magpatingin sa isang lisensyadong electrician para i-check ang iyong electrical system. Magpa-load survey upang malaman kung tama ang sukat ng mga wires at circuit breakers. Pangpito sa ating listahan, hindi pag-aayon ng appliance usage sa oras ng kuryente. Alam mo ba na mayroong peak hours at off-peak hours ang kuryente? Bagaman hindi ito direktang ipinapatupad sa residential rate sa Pilipinas, ang mga power plants ay mas mahal mag-produce ng kuryente kapag peak hours, karaniwan ay 10 a.m. hanggang 9 p.m. Kapag marami ang gumagamit ng kuryente, mas mahal ang generation cost na maaaring maipasa sa atin sa pamamagitan ng generation charge. Ang solusyon? Ischedule ang paggamit ng malalakas na appliances tulad ng washing machine, electric iron at dishwasher sa off-peak hours, gabi o madaling araw. Pangwalo sa ating listahan, mga hidden charges at breakdown ng electric bill. Madalas, iniisip natin na ang kabuuang amount sa bill ay para lang sa kuryenteng nagamit natin. Ngunit, ang totoo, ito ay binubuo ng maraming bahagi. Generation charge, transmission charge, distribution charge o ang charge ng Meralco, subsidies, taxes at iba pa. Minsan, ang pagtaas ng bill ay hindi dahil sa konsumo mo, kundi sa pagtaas ng generation charge o transmission charge na hindi mo kontrolado. Ang solusyon? Laging basahin at unawain ang breakdown ng iyong electric bill. Ihambing ang rate per kilowatt hour sa nakaraang buwan. Pangsyam sa ating listahan, paggamit ng mali at mahinang ilaw. Bagaman napalit na ng LED ang maraming ilaw, may mga tao pa rin gumagamit ng incandescent o fluorescent bulbs. Ang isang 60-watt incandescent bulb ay gumagamit ng 60 watts, samantalang ang LED na nagbibigay ng parehong liwanag ay 9 watts na lang. Bukod dito, ang paggamit ng maling wattage o mahinang ilaw ay nagiging dahilan upang gumamit ka ng mas maraming ilaw kaysa sa kailangan. Ang solusyon? Palitan ang lahat ng ilaw ng energy-efficient na LED bulbs. Gamitin ang tamang brightness o lumens para sa bawat silid. At ang pangsampo sa ating listahan, mga maliliit na bagay na akala mo walang epekto. Ito ang pinakanakakagulat. Ang mga maliliit na bagay na akala mo ay walang epekto ay naiipon at nagiging malaki. Ang pag-iwan ng isang charger na nakaplug ng 24/7. Ang paggamit ng electric fan sa mabilis na setting kahit hindi naman kailangan. Ang pagluluto ng maliit na pagkain sa malaking kalan at ang pagpapanatiling naka-on ng computer monitor buong gabi. Ang mga ito, kapag naipon, ay maaring magdagdag ng daan-daang piso sa iyong buwanang bill. Ang solusyon? Maging conscious sa bawat maliit na paggamit ng kuryente. Isipin na ang bawat watt ay may katumbas na halaga. Mga kaalaman na hinog, ang pagtaas ng electric bill ay hindi palaging dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Maaring ito ay dahil sa mga nakakubling dahilan na tinalakay natin. Ngunit ngayong alam mo na ang mga ito, may kapangyarihan ka ng kumilos at mamahala ng iyong konsumo. Ang pagtitipid sa kuryente ay hindi lamang para sa ating bulsa, kundi para na rin sa kalikasan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga kapamilya at kaibigan. Baka makatulong ito upang mabawasan din ang kanilang electric bill. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.